Breaking news, nagsagawa ng pag-atake ang Israel gamit ang mga tangke. Ito ay malapit sa lugar na kung saan isinasagawa ang distribution ng humanitarian aid sa sentro ng Rafah. Ito ay nasa southern part of Gaza. At ang pag-ataking ito ay kumitil ng 31 katao. At may kumalat rin na balita na kung saan sinasabi na ang Israel ay nagsagawa rin ng mga gunfires. At dahil dito mga kaibigan, mahigit 150 katao ang injured at dinala di umano sa Nasser Hospital. Pero mga kaibigan, nagsalita ang Gaza Humanitarian Foundation or GHF na kung saan ang naturang balita ay false, kundi ito ay pinapakalat lamang ng Hamas. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, samahan na rin ng like at i-press na rin ang notification bell sapagat napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Unang araw ng buwan ng Hunyo ngayon at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza at gumamit ito ng mga tangke. At naiulat mga kaibigan na 31 ka mga tao ang kumpirmadong nasawi. Ang ulat na ito ay kinumpirma ng BBC. At sa naturang ulat mga kaibigan, meron ding mga karagdagang kumakalat na balita na maliban sa tank attack ng Israel, nagsagawa rin daw ito ng maraming gunfire. At ito mga kaibigan ay malapit sa lugar na kung saan isinasagawa ang humanitarian aid distribution. Ito ay nasa Rafah sa southern part of Gaza. At sa naturang gunfire di umano ng Israel, nagresulta ito ng 150 o mahigit 150 ka mga tao ang mga sugatan at ito ay dinala sa pagamutan sa Nasser Hospital. Mga kaibigan, sa balitang ito, ang naturang more than 150 na tinamaan di umano ng mga gunfire ng Israel. Ito raw ay tao na kung saan nag-aabang ng mga humanitarian aid. Kung sa unang pandinig natin mga kaibigan, of course, napakasama nito dahil naghihintay nga lang ng pagkain ay tinira pa ng Israel. Pero ang balitang ito mga kaibigan ay pinatotohanan mismo ng GHF o yung tinatawag na The Gaza Humanitarian Foundation. Sila mismo ang nagsabi at upang patunayan ito, narito ang ating pruweba. Ayan, tulungan niyo akong basahin. Ayon dito, The Gaza Humanitarian Foundation or GHF, which runs the center, that the reports were false and spread by Hamas. Ayon mismo sa GHF mga kaibigan, kaninang umaga lamang ay naghatid ito ng 16 na mga trucks at punong-puno ito ng mga pagkain para ipamahagi sa maraming mga Palestino. Kaya lang, sa magandang balitang ito, merong grupo na nais palutangin na talagang napakasama ng Israel dahil tinira nito ang maraming mga tao habang nag-aabang ng kanilang mga pagkain. At ang nagpakalat ng balitang ito, ayon mismo sa GHF, ay Hamas. Dagdag pa ng GHF, wala daw nangyaring injuries at fatalities sa kanilang pamamahagi ng truckloads of food. At dahil nag-viral ang mga pahayag na ito, agad itong nakarating sa pamunuan ng Israel. Kaya naman, nagsalita agad ang The Israeli Defense Forces. Ayon sa IDF, wala daw silang nalalaman sa naturang balita na kung saan nagsagawa sila ng gunfire at nagresulta ito ng pagkakaroon ng mahigit 150 ang mga sugatan. Ayon sa IDF, magsasagawa sila ng masusing investigation tungkol dito at unaware sila dito. At dagdag pa ng IDF,
kasalukuyan na raw itong nire-review. Ayon sa eksaktong sinabi ng Israel, "We have heard that these fake reports have been actively fomented by Hamas." Maliwanag daw na fabricated ang mga balitang ito at walang duda na talagang Hamas ang may kagagawa nito dahil matagal na raw itong ginagawa ng Hamas upang maging masama sa mata ng tao ang Israel. Yan ay ayon sa IDF. Pero merong grupo mga kaibigan na nakikipaglaban na talagang totoo raw na nagsagawa ng gunfires ang Israel. Ito yung mga local journalist at mga aktivista. Ayon sa mga aktivista, totoo daw na talagang marami ang mga sugatan na dinala sa hospital at ito ay idinala mga kaibigan sa Al-Masawi area. Karga daw ito mga kaibigan ng mga dangki. Maliban sa mga sugatan, ayon sa aktivista, kumpirmado na merong 31 ka mga tao ang nasawi. Ito ay dahil mga kaibigan sa tank attack ng IDF. Pero ayon pa rin sa ulat ng BBC na ang naturang mga aktivista mga kaibigan, kinumpirma nila na marami nga ang mga sugatan. Pero hindi nila binabanggit kung sino ang may kagagawan ng maraming mga sugatan. Ito ba ay Israel o ibang grupo? Ayon naman sa isang nagngangalang Victoria Rose, isa siyang British surgeon na nagtatrabaho sa Nasser Hospital. Kaninang umaga ay meron daw mga pasyente na dinala kung saan siya nagtatrabaho, na kung saan ang naturang mga pasyente ay talagang may mga sugat at nakapagsalita pa raw ang isa sa kanyang mga pasyente. Ganun pa man, ang naturang pasyente na tinutukoy ni Victoria Rose, walang tinutukoy kung sino ang namaril. Pero kumpirmado na nagkakaisa silang lahat na talagang merong Israeli tanks ang malapit sa lugar na kung saan nagsasagawa ng humanitarian aid distribution. Ganito mga kaibigan, ayon sa pagpapaliwanag ng GHF, na ang naturang mga nasawi, matagal ito bago kunin. Ibig sabihin, inihilera muna ito bago kunin ng authority. Ang kanilang pinagtataka, bakit nagkaroon ng mga gunshots ang mga ulo at dibdib ng naturang mga nasawi? Marami tuloy ang mga nagsasabi, hindi kaya ito ay ginawa ng kalaban ng Israel upang ang pagbintangan ay Israel? Marami din ang mga nagsasabi, baka naman talagang Israel ang may kagagawa nito at hindi lang ibinalita. Pero ang problema mga kaibigan, ang Gaza Humanitarian Foundation ang nagsabi na hindi nagsagawa ng gunfire ang Israel. Nako, matinding gulo ito mga kaibigan. Masusing investigation ang gagawin ng magkabilang panig dito. At kung anuman ang magiging resulta nito, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at bago ka lang sa channel na ito at gusto mo ang ganitong mga content, ay baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang channel na ito. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!